Nako, si Sneaky, merong napakagandang paksa sa Sabado. Pag nagtanong ka, automatic tiwalag ka. Si Sneaky, alam mo ba? Ang daming natiwalag ngayon dahil merong kilalang tao sa loob ng iglesia sa MCGI, sa dating daan. Kilala yon ng mga matatandang mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez. Naku, pag yun ang nagsalita, at saka si Sneaky, nakakahalata na yung mga matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez na inakay ng kapatid na Eli Soriano, na nakakahalata na sila bakit puro pera ang usapan ngayon, hindi na natapos ang patarget, pero wala namang ginagawang pangangaral itong si Bonjing, ang patron ng mga dentista at saka ng veneers. Pakilala niya sa sarili niya, si Sneaky, santo Diyos inaalaya na ng bulaklak. Kasuklam-suklam niya sa Diyos. Pinaparada pa yung rebulto niya sa piyesta ng Diyos. Nabasa mo na ba yung pinost ko na yung court decision ng demanda? Hindi ko po nababasa at hindi ko po nababasa wala ko masyadong time sa mga ano po 'yon. Sige, mamaya po babasahin ko po. Dinimanda nung tatay ni Daniel Rason yung kapatid niya sa pamamagitan lang ng sa pamamagitan lang ng halaman. Diba si Sneaky, ang turo sa atin, ang doktrina sa atin, buhay nga ibinibigay alang-alang sa kapatid. Kung tatay ni Daniel Rason, idinimanda po niya yung kanyang kapatid. Biruin mo, nasa doktrina, bawal magdemandahan. Tapos si Sneaky, ang nagbigay ng lawyer doon sa tatay niya, si Daniel Rason. Alam yan ni Attorney Imelda Roque, alam yan ni Sis Ruth Soriano, yung tatay ni Daniel Rason, yung daddy, ang tawag namin sa kanya, daddy. Inyo, si Sis Josel, tanungin mo, Sis Jane Angeles, yung kapatid mo, yung asawa ng kapatid mo. Si Sis Josel, di ba asawa siya ni Brad Marlon Angeles na kapatid mo, Sis Jane Angeles? Tanungin mo kung hindi totoo ang sinasabi ko. Mabaliw yan si Sis Josel. Kaya yan, hanggang madaling araw kami naghahanap. Sa Brazil yun, hinalikan siya dito sa Batok. Hinalikan nino po? Hinalikan nung tatay ni Daniel Rason. We cannot deny the fact na maraming umahanga before sa sa pinanggalingan nating religion, which is MCGI, or mas kilala sa tawag na ang dating daan na pinalitan ni Daniel Rason. Oo nga, kasi tanda ko yun, Brad Badong. Ewan ko ako kayo nagkakamali. Kasi yung MCGI, ibig sabihin nun, Brad Badong, ay Members Church of God. Ngayon, hindi nga yun nilalagay ni Brad Eli sa mga kalsada, sa mga location, hindi nga niya yun nilalagay kasi ayaw nga niyang maano yung pangalan ng God na nandoon. Kumbaga parang ayaw niyang ilampaso, bawal na banal yun Kaya inaano niya ang dating daan. Gets mo, Brad Badong? Oo po. Ayun, ngayon, recently nga, nung na kay KDR na, siyempre, tinanggal niya talaga yung bakas yun ang, not me, hindi lang naman ako Brad ang nakakapansin noon. Pati yung mga ibang kapatid, na lahat pinalta niya talaga. Hindi lang naman mga kapatid, hindi lang naman KNP, hindi lang naman mga manggagawa ang mga nakapansin doon sa rebranding. Kasi bakit ka magre-rebrand? Kilalang-kilala ang dating daan Ang mga nagre-rebrand lang, yung mga nagkakaroon ng problema ng kanilang kapatid. Opo. May problema naman talaga sa kanyang panunungkulan Yun nga, unang-una, hindi na nga rin po siya matanong. Wala namang doon, Brad. Talagang sa pag-ano wala tayong dapat hanapin. Ito nga ang nakakatuwa Brad Badong no. Wala namang sinabi sa Biblia na subukin mo ang miyembro Wala namang sinasabing ganun Ang susubukin mo, yung nagtuturo. Oo. Susubukin mo kung siya nasa Diyos. Bakit yung iba ang sinusubok, miyembro? Pag baga ikaw ay lumabas, Brad, sasabihin nila sa'yo, iba ang diwa mo, iba yung aral mo. Bakit? Yung bang tagapagturo, hindi po pwedeng maging iba ang diwa at hindi pwedeng maging iba ang aral. Ayun ang ginagawa ko sa kanila Si Ricky, kaya nga utos nga sa Biblia yun, na magsipagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Utos yon si Sneaky. Utos yung pagtatanong. Ngayon iba na ngayon, Brad. Wala ngayon si Sneaky, pag nagtanong ka, automatic tiwalag ka. Si Sneaky, alam mo ba, ang daming natiwalag ngayon dahil nahuli na nanonood sa video na autotiwalag. Oo. Nako, si Sneaky, merong napakagandang paksa sa Sabado. Merong kilalang tao sa loob ng iglesia sa MCGI, sa dating daan. Kilalang-kilala yon ng mga matatandang mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez. Naku, pag yun ang nagsalita, at saka si Sneaky, nakakahalata na yung mga matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez na inakay ng kapatid na Eli Soriano, na nakakahalata na sila bakit puro pera ang usapan ngayon, hindi na natapos ang patarget, pero wala namang ginagawang pangangaral itong si Bonjing, ang patron ng mga dentista at saka ng veneers. Pakilala niya sa sarili niya.
pakilala niya sa sarili niya, si Sneaky, santo eh. Diyos eh, inaalaya na ng bulaklak. Kasuklam-suklam niya sa Diyos. Pinaparada pa yung rebulto niya sa piyesta ng Diyos. Ay, opo, kasi hindi nga po alam nila yon kasi nga mga, ano pa sila eh, parang mga nabubulagan, Brad Ay, eh. At Tsaka, Sneaky, nabasa mo na, Sneaky, opo. nabasa mo na ba yung pinost ko na ano, na yung court decision ng demanda? Hindi ko po nababasa at hindi ko po nababasa eh. Wala ko masyadong time sa mga pag-ano. Ano po 'yon? Sige, mamaya po babasahin ko po. Hindi po ako mahilig pa babasa. Dinimanda nung tatay ni Daniel Rason yung kapatid niya. Ay, opo, nakita ko. Sa pamamagitan lang ng ano yun sa pamamagitan lang ng halaman. Eh, yung buhay nga, pwede ibigay, halaman lang. Diba si Sneaky, ang turo sa atin, ang doktrina sa atin, buhay nga ibinibigay alang-alang sa kapatid. Sino pong nagdemanda? Sige po, magsalita po kayo. Yung pong tatay niya, yung pong tatay ni Daniel Rason, idinimanda po niya yung kanyang kapatid. Biruin mo, nasa doktrina, bawal magdemandahan. Tapos si Sneaky, ang nagbigay ng lawyer doon sa tatay niya, si Daniel Rason. Alam yan ni Atty. Imelda Roque, alam yan ni Sis Ruth Soriano. Bakit niyo pinahintulutan? Bakit nila pinahintulutan niyo? Biruin mo, Atty. Imelda Roque, papayag ka na gano'n? Granting na walag siya, papayag pa rin kayo na maging accomplice ng kasamaan, Atty. Imelda Roque? Opo. Kasi si Sneaky, kahit usapang delikadesa, biruin mo. Ano po? Dahil lang sa halaman. Ako nga po yun. May nakakatuwa may. Ano pong sabi niyo? Dahil sa halaman? Biruin mo, dahil lang sa halaman, dinimanda yung kapatid. Alam niyo po mga kapatid, si Sneaky, yung mga hindi member ng MCGI, alam niyo po si Sneaky, po sila, hindi nila kayang gawin yan. Yung ginawa ng tatay ni Daniel Rason. At saka di po ba kahapon, sinabi ko, yung tatay ni Daniel Rason, yung si Daddy, ang tawag namin sa kanya, Daddy. Opo. Tanungin nyo si Sis Josel. Tanungin mo si Jane Angeles, yung kapatid mo, yung asawa ng kapatid mo. Si Sis Josel, di ba asawa siya ni Brad Marlon Angeles na kapatid mo, si Jane Angeles? Tanungin mo kung hindi totoo ang sinasabi ko. Mabaliw-baliw yan si Sis Josel. Kaya yan, hanggang madaling araw kami naghahanap. Sa Brazil yun, hinalikan siya dito sa Batok. Hinalikan nino po? Hinalikan nung tatay ni Daniel Rason. Bakit naman ganun? Kinorner siya, maghahatid lang kasi siya ng pagkain kasi si Sneaky ganito yon. Yung sistema sa Brazil, pag nagluto si Brad Ellie, sanan. Ngayon, pag nakapagluto na siya, ipapa-distribute niya yon sa kani-kanyang kwarto ng mga apo. Ng mga royal family. Ngayon, itong tatay ni Daniel Rason, nandun siya lang tao doon sa sa kwarto. Opo. Kinorner niya, ginanya niya, kinorner niya sa di nakalak na, hindi makakatalag yung babae, yung kapatid na babae. Hinalikan sa sa Batok, si Sneaky. Alam mo bang sabi ni Sis Josel, mahiya ka nga, ang tanda-tanda mo na, hindi ka nahiya, yung anak mo sugo, tapos gaganyan-ganyan ka. Sino po yung Brad, Brad, sino po yung Sis Josel? Josel ba? Josel. Sino po yung Sis Josel? May asawa po yun o dalaga? Dalaga po siya nung time na yon, si Sneaky. Ngayon nakapag-asawa na. Ang asawa niya, kapatid ni Sis Jane Angeles. Opo. Opo. Aba, kung may asawa yun, magagalit ang asawa nun. Dalaga pa siya nun. Kahit na dalaga, biro mo may asawa ka, wala kang delikadesa. Oo po nga. Tsaka masyado nakakatakot dalaga yun Tawag dito. Teka lang po, Brad, babasahin ko lang po itong ibang mga comment dito. Si kapatid na Ronnie Keypoint del Rosario. Mas maigi pa po katuwiran mo si Sneaky kaysa worker din sa lokal, malapit sa amin. Alam mo, marami po nagsasabi sa akin yan. Salamat po sa Diyos. Hindi ko din po alam kung bakit nasasabi ko din po yung mga bagay-bagay Wala po kasi akong masabi dyan, Brad, sa mga ganyang comment nila sa akin. Wala po kasi akong masabi. Salamat sa Diyos. Wala po akong Una-una, hindi naman po ako worker. Sabi ko naman po sa inyo, noon po ay ako'y nakangangalaang nung ni KDR, Brad. Nakangangalang ako sa niya, sa mga paksa niya, itong pasalamat. No, kay Brad Ellie, talagang nag-notes ako. Dito yung mga sulat, pati nga sa cellphone. Sneaky, alam mo ba, si Sneaky, alam mo ba ang sagot dyan sa sinabi sa'yo? Opo. Ano po? Ang sagot dyan, sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo ng bibig at ng karunungan na hindi kayang masalangsangan nino man. Tandaan,
Nino man. Opo, opo. Pangako na Kasi yun si Sneaky. opo, bibigyan ko kayo ng bibig. Kumbaga marami, no? Maraming bibigyan. Eh baka nga po siguro nga po yun. Tawag dito, si kapatid na, ano, hindi ko po mabanggit yung ibang pangalan ha, kasi hindi ko po alam. Medyo maselan po tong live ko, mga kapatid. Hanggat maaari, kung closeted kayo, gumamit po kayo ng dummy account. Yan po ay paalala ko po sa inyo. Kasi alin man sa dalawa pwedeng mangyari. Bigla kayong umexit, or kung hindi nyo patanggap, pwede naman kayo itiwalag mismo ng mga worker o DS na nagmo-monitor sa inyo. Ayun po. At lalong-lalo pa kung may pamilya po kayo dyan sa loob, kamag-anak, anak, asawa, hindi po agad kayo makaka-exit, mga kapatid. Kung sa kalooban nyo po ay, ano, Oo, si Sneaky, nawawala ka. Yun po, pinatay ko po talaga at may maingay lang po. Ayun po, maselan po itong live na ginagawa ko, mga kapatid, sa buong mundo. Ngayon kasi, nga pala, may ano nga pala sa akin, Brad Badong, may nag-chat sa akin from UK to. Sa bagay, exit na siya eh. Gusto niyang maka-join sa live, minsan pagka nag-live tayo. Sino man siya, baka nakikinig siya, papasampahin po kita, loobin po bukas. Kasi parang short time lang po itong pag-live namin eh. Sabado po kasi, may kasama po ako dito. Makakapag-live ako ng solong-solo. Ngayon po, tawag dito, mabuti naman, Brad Badong, yung mga gustong mag-friend request sa akin, nagpapakilala na po sila. Tapos, tulungan lang din po ako ng ibang mga kapatid na, sis, i-accept mo to. Dahil, ano to, kilala ko talaga to, friends ko to, ganun lang. Kasi, Brad Badong, napakahirap baga ng mga dami account ang ginagamit kasi mga closeted silang mga kapatid. At saka At saka si Sneaky, wag kang mag-a-add. Ako rin, hindi ako nag-a-add basta-basta ngayon ng mga nakalock yung profile. Opo. Ayun, number 1 pa, nakalaki yung profile nila. Tapos, naiintindihan ko na rin po, Brad, kung bakit nakalaki yung profile nila. Pero dapat may makita man lang ako ng mutual na friend. At least kahit pa paano, may mapagtatanungan ako. Tapos, ayun po. Kasi, Sneaky, ganun din ang ginagawa ni Brad CJ. Nagtatanong siya lagi sa akin, Tol, kilala mo ba to? Nagpapa-add ng friend, nagpapa-add sa akin. Opo. Alam mo, at saka ako hindi ako pwedeng, hindi nyo, mga kapatid, eto maraming nanonood dito buong mundo, hindi po kami naninira. Ang tao po ba, pag naninira, isisigawan mo sa buong mundo? Hello? Siyempre, di ba hindi? Kami po, nag-expose po kami na may kinalaman po sa kaligtasan at mga kapatid. Tapos, si Sneaky, po, makikipag-usap tayo sa lahat ng mga exeter. Huwag niyo pong ipopost sa mga kapatid yung picture ng mga bata. Maawa po kayo sa mga bata. Wala po naman sa mga pinaggagawa ng kanilang mga demonyong mga magulang. Bata po yan, mga kapatid. Opo. Nagalangin yan. Baka sumpatin din ng Diyos pagka ganyan. Opo. Dapat i-select talaga. Mga kapatid, kung meron kayong makita na magpo-post ng mga picture ng mga bata, mga anak ni Bonjing, mga royal family, huwag niyo pong i-share. Susumpain kayo ng Diyos. Opo, dapat alam din nila, tawag dito. Brad, Badong, may tatanong ako, may pinost ka na nasa swimming ka, kaninong mansion yun? Tanong ko lang, ang laki. Ano yun? Yung mansion sa La Vista. Kanino po yun? Kay KDR. Kay Bonji. Ang laki, sobra, grabe. Alam mo, Brad Badong, hindi ko naman pinapakalaman ng mga property nila, Brad Badong. Hindi naman papakalaman niya. Unang-una, hindi naman ako makikiparte, hindi naman ako makikiano dyan. Brad Badong kasi, may kinalaman niya sa kaligtasan natin, lalo't umaakay siyang mangangaral. Kasi Brad, saan ba nagsisimula yung hindi mo pagkaunawa sa Biblia? Diba sa mga bagay na katampalasanan, sa mga kasinungalingan mo sa mga kapatid? Diyan nagsisimula yan eh. Anong nakalagay sa Biblia? Wala, sama-sama ang nakakaunawa. Masama yung mga ginagawa niyang yan eh, Brad. Alam mo yun, gets mo, Brad Badong, ibig ko sabihin. Marami siyang kasalanan na natatakpan. Anong sabi ng Biblia, di ba? May katakano, Brad. Vicky, po. Iko-correct lang kita, hindi mali yung sinabi ko na wala sa masama ang nakakaunawa. Ang nakasulat sa Biblia si Sneaky. Makakaunawa. Ang makakaunawa. Oo, makakaunawa nga, Brad. Oo, Brad. Makakaunawa. Ano yun? Si Sneaky, present progressive yun. Oo, yun. Nagkamali ako doon, Brad. Ibig ko sabihin kasi, Brad, diyan nagsimula yung niya eh. Kasi dalawang bagay lang yan na pwede kang magsumakit. Yun nga lagi kong paulit-ulit na sinasabi, Brad Badong, hindi nila naiintindihan. Oo, ayan nga ang binili ni Brad Eli. Pero anong ginawa mo? Tumaliwas ka sa kapalaran eh. Sa sa'yo eh. Hindi mo ginawa yung pagiging mangangaral mo. Hindi mo ginawa. Nagsumakit ka sa mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya ayan ang espiritu mo na sa iyo. Yung pagsumakit mo sa mga bagay na nasa sanlibutan. Dalawa lang yung Brad eh. Hindi ka pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ayan na siya eh. Ayan ka. Ayan mo. Yan ang tinahak mo. Kaya nga sabi ni Brad CJ, sabi nga ni Brad CJ Perez, Badong, wala na po kayong aantayin mga kapatid. Wala na po kayong aantayin, Brad. Si Sneaky, kaya alam niyo po
alam niyo po mga kapatid, si Nikki, sa Sabado, ang tunay na abulo yan. Opo. Merong Ayun, tunay, maganda yung... merong tunay na abulo yan, merong hindi tunay na abulo yan. Pagka tunay na abulo yan, ano yan, abulo yang makadiyos. Pagka Oo. tunay na abulo yan, abulo yan yang sa demonyo.